The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and among his own kin, and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po at maligayang pagdating dito po sa simbahan ng Manawag. May punto po talaga sa buhay natin na makakasalamuha tayo ng mga tao na mahirap intindihin at unawain, pero dapat nating mahalin. May mga taong mahirap intindihin at unawain, pero dapat nating mahalin. Kung titingnan po natin sa unang pagbasa, si Ezekiel pinapunta ng ating Panginoon sa mga rebelding Israelita. Lord, bakit? Dahil silang bayan na aking pinili. Lord, bakit ako? Hindi naman ako ganoon kaganda magsalita. Lord, ang titigas ng ulo ng mga yan, hindi ako papakinggan. Kung titingnan din natin sa ating ebanghelyo, si Jesus pumunta sa kanyang bayan para sana gumawa ng milagro, para sana magpahayag ng magandang balita ng kaligtasan. Pero anong sinabi nila? Di ba yan si Jesus na anak ni Maria, na anak ng karpintero? Yung mga kaibigan, kapatid at kamag-anak nila ay nandito sa atin, kasama natin. Saan siya nakakuha ng matindi o ganda ng pananalita? Paano siya nakakagawa ng milagro? Pupuntahan mo na nga, tutulungan, mag-iisip pa ng masama. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo ngayon. Asawa po ba yung katabi ninyo? Asawa niyo po, kasama ninyo? Masaya pa po ba kayo sa asawa ninyo? Baka mamaya yan, may ka-text yung asawa ninyo. Babe, mamaya na, magbabawas lang ako ng kasalanan, wait for me. Di ba po mahirap intindihin? Minamahal mo na nga, binibigay mo na nga, maghanap pa ng iba? Ano pang kulang? Yung mga anak po ninyo, nag-aaral pa ba? O anak, pamasahe, pangmatrikula, pinaaral mo na sa ibang lugar, board and lodging, tuition fee, pagkain, lahat, binigay mo na. Hindi naman pala pumapasok. Ang hirap mong intindihin, anak. Hindi mo ba ako nauunawaan? O yung iba, kumpleto yan sa benefits. Pag may payout sa barangay, alam niyo po ba na mayroong payout sa barangay minsan? Hindi niyo po alam, no? Baka hindi kayo pumipila. O yung iba, mayroong benepisyo senior citizen. Yung iba, pag mayroong kang sakahan, meron din. Pag nasira yung bahay ninyo ng bagyo, may partial damage, may total damage, may tupad, mayroong 4-piece. Ano pa? May mga single parents, may benefits din. Pag nakuha mo lahat yun,
halos 20. Pero hindi ka magtatrabaho. Hintayin mo na lang yung benefits na bigay ni mayor o kaya ni kapitan. Hindi ka na magtatrabaho. Father, ako po yung nasa isla. Father, bakit pa po ako magpapainit? Meron namang payout. Saan po napupunta yung payout? Siyempre po kay San Miguel. Kilala po ninyo si San Miguel? Yung tagapatay ng demonyo? Si Ginebra. Matindi. Kaya pag may payout doon sa amin sa isla, ang dami nagbibidyoke. Hindi man lang makabayad ng utang. Di ba po ang hirap nilang intindihin? Paano kapag yung tatay natin, yung tatay natin, tay, magpapasukan na. Wala pa po akong notebook. Hindi pa po ako naka-enroll. Inuna niyo po yung barkada ninyo. Magpapasikat ka, akala mo may pera ka, wala naman. Tapos sa amin, titipirin mo kami. Tayong manok mo, kumpletong vitamins. Ang kintab-kintab ng balahibo. Kumpleto sa turok. Yung nanay namin, wala man lang pang make-up. Hindi man lang makapabili ng pabango. Inuna pa ninyo yung manok ninyo. Ang hirap po nilang intindihin. Lalo na kapag yung ating mga matatanda na may sakit, sensitive po mga yan. Lalo na kapag nakakaramdam na ng mga sakit, high blood, diabetes, ano pa? Naku po, pag hindi po ninyo nabantayan, o kaya walang tao sa bahay, syempre, hindi na sila ganun kalakas dati. Kung dati, 5 sako ang kaya nilang bit-bitin o buhatin, ngayon 1 kilong bigas na lang. Hindi na sila makakapaglakad ng malayo. Tumayo nga sa kanilang kama, masakit ng likuran. Marami na po silang nararamdaman. Pero dapat po nating bantayan. Pero kapag tayo po ay pinipilit natin na mahalin ang taong mahirap intindihin, ano po ang ating mararamdaman? At yun pong naramdaman ni San Pablo sa 2nd pagbasa. Thorn in the flesh. At sinabi pa niya, Lord, take this away from me 3 times. Ibig sabihin, matindi yung kanyang pinagdadaanan. Di ba po, kapag tayo po ay nag-aalaga ng ibang tao, iniintindi natin yung ibang tao, meron din tayo sariling problema. May sarili kang pamilya. May sarili kang pagnagdadaanan. May sarili tayong kinakaharap sa buhay. And those are the thorns in the flesh, tinik sa laman na dapat nating indain. And sometimes we ask the Lord, Lord, kunin mo na. Tanggalin niyo po muna. Para naman matulungan ko ito. Para naman mabantayan ko ang nanay ko, ang tatay ko. Maalagaan ko pa sila. Paano kapag ako nagkasakit? Lord, kunin mo naman. Lord, wala akong pera ngayon. Lord, paano ko mapapapunta sa ospital ang aking mga magulang? Paano ko mapag-aral ang aking mga anak? Anong maibabayad ko sa bills? Lord, bigyan mo naman. But sometimes the Lord allows us to suffer. And we will encounter pain kapag pinipilit natin na magmahal. And it's okay. Di ba po yung mga magulang natin? Wala si nanay, wala si tatay, hiwalay. Anong mararamdaman ko bilang isang anak? Pinagpapasapasahan ako dito 1 week kay tatay, 1 week kay nanay, madalas kay lolo at lola. Anong mararamdaman ko? Paano ako bubuo ng pamilya? Wala man lang ako nakikita magandang halimbawa. And that is your pain. Pero dapat mo pa rin silang mahalin. Dapat mo pa rin silang paglingkuran.
dapat mo pa rin silang respetuhin. Niluloko ka na nga harap-harapan ng asawa mong magaling. Pero dahil may anak ka, meron kang pamilya, yun na lang kumakapit sa'yo para hindi kayo maghiwalay. Pero sometimes, you have to bear the pain. Hindi po sa lahat ng pagkakataon kailangan nating i-bear ang pain. Because sometimes the Lord tells us, shake the dust off your feet. Pero muna, before you shake the dust off your feet and go away, humingi kayo ng isang bagay. At ano po yung hiningi ng ating apostol sa ikalawang pagbasa? At sinabi ng ating Panginoon, my grace is sufficient for you. Lord, tanggalin niyo na po lahat ng mga pasakit sa akin. But the Lord did not. Instead, He gave him grace. Kaya sana, bago tayo umalis, bago tayo bumitaw, bago tayo lumayo, dahil sa sobrang sakit na ating nararamdaman, sana humingi ka muna ng isang bagay, grasya. Lord, kailangan ko po ng grasya. Dahil ika pa ni San Pablo, we hold this earthen treasure that the surpassing power does not come from us but from God. Na kaya nating lagpasan lahat ng pagsubok hindi dahil sa ating kakayahan, kundi dahil sa Panginoon. And that is the grace that we want to ask from God, na sana malagpasan natin lahat ng pagsubok sa buhay because of His grace. Humingi ka ng grasya. Lord, mahirap pong mag-isa, pero makakayanan ko po ito dahil kasama ka. Diba, ika pa nga, if we suffer with Christ, we will reign with Him. And if we die with Christ, we will live with Him. And so all our pains na ating nararamdaman, offer them to the Lord. Kaya nga po siguro kayo nandito because of that grace. Kaya po tayo nandito, nagpapatulong tayo sa mahal na ina. Nay, tulong. Mahihina na po ako. Hinang-hina na po. Parang wala na po akong ibibigay pa. Parang wala na po akong ilalabas pa. Parang wala na akong ibubuga. Pero sabi ng ating Panginoon kay San Pablo, it is in weakness that I am strong. Doon natin mararamdaman ang Panginoon sa ating kahinaan. Ika pa sa Salmo, the Lord is close to the brokenhearted. And in your pains, the Lord is there. He is near. Hindi naman tayo pababayaan. Pero sana hingin natin yung grasya na nagmula sa Panginoon para malagpasan natin ang pagsubok sa buhay. Nang sa gayon, yung ating nararamdamang sakit ay mapapalitan ng ligaya. Napapalitan ng tuwa. At sa ating mga pagsubok, sa mga tao na mahirap mahalin at intindihin at unawain, there will always be joy in taking care of them. Pagpatuloy natin silang minamahal, mawawala na yung sakit. Tanging pag-ibig na lang ang matitira. Kaya nga, nasa inyo pa rin yung nanay ninyo na may sakit. Bakit hindi nyo iniiwan? Because of God's grace, na hanggang ngayon kinakaya pa rin. Na hanggang ngayon, pinipilit pa rin. Pero hindi yun, tingnan mo yung sakit na.
kundi yung pag-ibig na, ang pagmamahal na ang iyong titingnan. Baliwala na kung saan ka maghahanap ng pera. Mahal mo eh. Sige lang, Dok. Gawin niyo na po kung anong procedure. Kami na po maghahanap ng pera. Madugtungan lang ang buhay niya. Lord, all we ask is your grace. At sana po wag kayo agad bumitaw kapag meron kayong tinik na nararamdaman, mga pasakit na inyong tinatamasa. Because God's grace will always be enough for us to surpass every challenges in life. At sa ating kahinaan, doon natin mararamdaman ang kapangyarihan ng ating Panginoon na talagang gumagabay sa atin. At sana, yun po ang ating uunahin na ipagdasal, Lord. Bigyan niyo po kami ng grasya. Lord, sana po, kami po ay patuloy na umasa sa inyo, maniwala at manampalataya. Dahil kayo lang po ang sagot sa lahat ng aming mga tanong, sa lahat ng pagsubok sa buhay. Lord, give me grace.